Ang Panginoon, Glory to God po. Salamat po sa patuloy na paggamit ng Diyos sa aking buhay na maparangalan siya sa pamamagitan ng paghahayag. Tunay nga na lahat tayo may pananagutan. Sa tayo po ay manalangin. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, aming Ama sa langit na nakatunghay sa bawat isa sa amin. Patuloy ka naming pinapupurihan, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Amang banal, natutunghayan mo ang bawat isa sa iyong harapan ngayong oras na to. Patuloy mong saliksikin ang aming mga puso, Panginoon. Linisin, hugasan, Panginoon. Patawarin kami, Ama, sa aming mga pagkakasala sa iyo, maging sa isip, sa salita at sa gawa. Magandang umaga po sa iyo at magandang hapon, Panginoon. Anumang oras sa bawat sulok ng daigdig na nandito kami ngayon, Panginoon. Salamat kasi pinagtitipon mo kami sa iyong presensya, Panginoon. Kapangyarihan mong kami patawarin sapagkat ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Kapangyarihan mong kami kalugdan, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na maibigin. Kapangyarihan mo, Panginoon, na pagkalooban kami ng habag sapagkat ikaw ay Diyos na maawain. Amang banal, maraming salamat po sa oras na to. Muli ko pong hinihingi, Panginoon, ang gabay patnubay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at inaanyayahan sa mga oras na to, Ama. Nananampalataya po ako na apart from your presence, Panginoon, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Kaya, Lord, patuloy ko pong hinihingi yung karunungan na meron ka, yung talino na meron ka, yung kahabagan na meron ka, Panginoon, yung knowledge na meron ka, yung talino na meron ka, Ama. Sapagkat, Lord, nananampalataya po ako na ikaw, O Diyos, ang gumagamit sa bawat isa sa amin upang magpahayag, upang magmahal, upang magpahalaga, Panginoon, sa lahat ng aming mga naririnig, Panginoon. Kaya sa oras na to, Lord, patuloy mong gabayan ang bawat isa, itanim mo sa pinakamatabang parte ng aming puso, Panginoon, ang lahat ng aming maririnig, Panginoon, sapagkat ang iyong mga salita ay buhay na po totoo sa bawat isa sa amin. Kaya purihin ka, dakilain ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Ama, sa iyo ang papuri, pagsambat, pasasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So praise God. Tayo po ay dumako po sa ating pag-aaralan. Bukas nga po ng inyong Bibles, pwede pong magbasa. So Roman 8 po, 5 hanggang 9. Amen po. Praise to God. Ibasa po. Basahin po natin ang Roma 8, 5 to 9. Tayo po dyan. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapalagaan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapalaga sa mga bagay na espiritual. 6. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. 7. Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos. At sadyang hindi niya ito magagawa. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. 9. In the last, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Purihin ang Diyos sa kanya pong banal na salita. Glory to God. Kayo po. Amen. Praise the Lord. Paulit nga po yung verse 5, Kuya. Paulit lang po yung verse 5 muna. Kuya Anthony, paulit nga po yung verse 5. Yung verse 5 lang po. Amen. Sige po. Nakamute pala. Glory to God. Sige po. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapalaga sa mga bagay na espiritual. Amen. So praise God. Yun po ba yung verse 5? Purihin po ang Lord sa kanyang salita. Salamat po sa Diyos. Ayan. So kailangan daw po nating maging God conscious. Ang first part po natin, kailangan nating maging God conscious. So ang title po ng ang ating gawain ngayon is The Truth About Being Spiritual. Ano po? The Truth About Being Spiritual. So kailangan daw po natin palang maging God conscious. Ano po? Pag sinabing God conscious, it's not about educational, it's not about physical. Ano po? Hallelujah. It's not about mental, it's not about ang tawag dito, intellectual.
Na po, hindi lang doon sa mga bagay na yun. Na po? So, hindi rin po ito about social. So, ang buhay pala ng isang tao, 'di ba kapag nabubuhay lang tayo na ang akala natin eh magagampanan natin or magiging successful tayo sa buhay natin with education, 'di ba? Sa physical lang, sa intellectual lang or sa social, nagkakamali po pala tayo. No? Kailangan natin magkaroon ng God conscious in a way po na tayo ay nabubuhay spiritual. So kung tayo ay nabubuhay lang sa intellectual, 'di ba? Sa physical, ano po? Lahat ng 'yon kung walang spiritual, wala rin pong kabuluhan. Ano po? So kailangan natin magkaroon ng God conscious. Kailangan natin matutunan ano ba yung God conscious? Ano po? Yung God conscious, yung kapag hindi ka nakakarinig ng salita ng Panginoon, ano po? Hindi ka napapakali. 'Di ba? Yung God conscious, kapag gumagawa ka ng kasalanan, ano po? Andun yung conviction ng Panginoon sa'yo. Hindi ka okay na nagkakasala ka. No? Kaya nga, ito yung katotohanan, being spiritual. Kaya ang isang tao, kapag nakababad ka pa rin sa kasalanan, pero sinasabi mong nananampalataya ka sa Diyos, naglolokohan lang po tayo. Na po, kaya magkaroon tayo ng God conscious na po, para tayo po ay makasunod sa kalooban ng Panginoon. Ang God conscious po, hindi ito tinatawag na physical na kailangan mo makipagsabayan sa uso dito sa mundo, 'di ba? Makipagsabayan kapag nananamit sila ng nasa uso, ikaw rin makikiuso. Ano po, hindi ganoon. 'Di ba? Hindi ganoon yung mga nakikita natin sa social media, 'di ba po na nakikisabay tayo sa makamundo. Hindi po ganoon, no? Yung kapag ang suot nila nakakabili sila ng mga bagay na hindi mo naman na isusuot, parang ikaw nako-conscious ka na, parang ay hindi ako karapat-dapat, ay hindi ako dito 'di ba? Yung mas ano ka na, mas nagiging conscious ka sa physical mo, 'di ba? Minsan nagiging conscious ka din sa mukha mo, sa physical mo, 'di ba? Na parang pag mas maganda sila sa 'di ba? Parang binababa mo yung sarili mo. No, 'di ba po? Hindi dapat gano'n. Dapat mas nangingibabaw po yung ating God conscious kaysa po sa ating physical. Ano po? Kasi alam mo na ikaw ay wonderfully made, 'di ba? You are made by the Lord, you are made na kawangis niya. Ano man ang itsura mo, hindi ka dapat nako-conscious sa paligid mo. Ano po, hindi ka dapat dahil may pinag-aralan sila, 'di ba? O dahil matatalino sila, hindi mo dapat you will never compare yourself to other people. Ano po, wag nating ugaliin na i-compare natin yung self natin sa ibang tao. If you want to get humility, no? To get humility, you have to compare yourself through the word of God. No? Kasi we should follow Jesus, not our neighbor, 'di ba? Not our parent, 'di ba? Hindi naman ganoon yung way natin, 'di ba? Kasi we have bawat isa sa atin binigyan po tayo ng mga katangian, ng mga kalooban, 'di ba? Ng mga attitude and behavior. But those character, those behavior, we have to follow Jesus. Na po, si Jesus ang ating model. Si Jesus po ang ating goal, to be Christ-like. 'Di ba? Kaya nga naligtas tayo. Kaya lahat daw po na naghahangad. No, kung ikaw ay nako-conscious sa mga anong kakainin mo, 'di ba? Inaalala mo yung mga bagay na gano'n, 'di ba? Kailangan hindi gano'n yung mindset natin. Hindi yung intellectual natin, hindi tayo nakatutok sa mga bagay na nakikita ng mata. Kundi dapat mas conscious na tayo sa mga bagay na unseen. 'Di ba? Yung mga bagay na unseen, like yung mga pananampalataya natin, 'di ba po? Yung mga bagay, yung mga soul, dapat concerned tayo, God conscious ka. Kapag ikaw talagang niligtas at alam mo niligtas ka ng Panginoon, dapat conscious ka. Dapat nag-aalala ka sa mga soul, 'di ba? Dapat nagkakaroon ka ng desire na makapag-save ng mga soul ng kapwa natin, 'di ba? Hindi yung kontento ka na ikaw lang ang nasisave, 'di ba? Kontento ka na ikaw lang ang nakakaalam. 'Di ba? Ang God conscious kasi si Lord, you know what? Jesus since a child si Jesus nag-grow. Sabi nila sa word of God, Jesus grew with wisdom. 'Di ba? Dahil God conscious siya, 'di ba? Bata pa lang siya, nagpapahayag siya ng salita sa temple 12 years old pa lang siya. When Jesus was 12 years old, naghahayag siya ng salita ng Panginoon. Kasi Jesus know what is his purpose, 'di ba? Kung ano yung purpose niya dito sa mundo, kasi conscious siya. 'Di ba? Alam niya kung bakit siya nandito, kung bakit siya binuhay, 'di ba? Kung bakit siya nananatiling buhay at bakit siya may buhay. 'Di ba? Kasi he know kung saan nanggaling at nagmula yung kanyang buhay.
And ikaw din, ganun. Di ba? From the beginning, di ba? Is the Word. And the Word was God. Di ba? Kaya dapat alam mo na nabubuhay ka dahil kay Kristo. Dahil sa Espiritu. Dahil sabi nga, 'di ba, kung ikaw nabubuhay ka ng walang Espiritu Santo, 'di ba po? We are dead. Apart from the Lord, we are dead, 'di ba? Kaya po napakahalaga po na magkaroon tayo ng God conscious. Amen. So yun po yung first point natin na po dito sa Roman. Pangalawa po, papabasa nga po ulit yung verse 6. Second point po natin, the truth about being spiritual. Amen. Verse Glory 6 to po. God. Sabi po dito, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Amen. Praise the Lord. So, kailangan daw po natin, in able to know the truth about being spiritual, we need to please God. So, ang second point po natin, kailangan pala tayong, hindi lang tayo God conscious, na po, kailangan din natin maging God pleaser. Di ba po? God pleaser, hindi yung mga bagay na mahahangad natin, hindi mga bagay na hinahangad natin sa mundong ito. So, kailangan nating i-value, di ba? Yung word, di ba? Na maging guidance natin. I-value natin yung mga leaders natin na nagtuturo sa atin. I-value natin yung mga mentors natin. Ano po? And the word is the light. Di ba po? Dito yung lamp ng buhay natin, hindi po ba? Ito yung nagtuturo sa atin ng guidance, direction, 'di ba? And leading papunta sa paanan ng Diyos. Dahil ang word po, 'di ba, is God. Kaya dapat natututunan po natin na magkaroon ng maging God pleaser tayo, hindi please tayo ng tao. Kasi sabi po sabi nga 'di ba sa Hebreo 11:6, 'di ba? Without faith, you cannot please God. 'Di ba po? Kaya kung mas naghahangad ka ng mga bagay dito sa mundong ito, mas mga bagay na kapuri-puri dito sa mundong ito at hindi para sa Panginoon, mga bagay na kapuri-puri at totoo sa harap ng Lord, we are in danger. 'Di ba po? Kaya maghangad daw tayo. Anong sabi po sa verses ng mga bagay na espiritual? Bakit po? Kasi yan yung nakaka-please sa Panginoon. 'Di ba po? Mga bagay na espiritual, kasama po ang bunga ng banal na espiritu. 'Di ba? Kaya nga sabi, kung ikaw ay nabubuhay sa espiritu, you will live. Pero kung ikaw ay nabubuhay sa laman, you will die. Di ba po? Bakit? Ano ba ang mga gawa ng laman? Di ba? Napakalayo po talaga ng mga gawa ng laman sa gawa ng espiritu. Kaya tayo tinuturuan ng Panginoon na matuto po tayo magpahalaga sa mga bagay na gawang espiritu. Kasi yun yung nakaka-please sa Panginoon. Di ba po? Mga bagay na pag-aralan natin ang salita ng Panginoon. Di ba this 2024, wag na po tayong mamang-mang-mang-mang. Huwag na tayong maging hangal. Huwag na nating alam natin ang katotohanan and then patuloy pa rin tayo sa paggawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ano po, enable to start to begin this 2024. Ano po, magsimula tayo. 'Di ba? In order to begin, we have to choose to begin. Kasi kung hindi po tayo magsisimula, 'di ba? Sino ang magsisimula? 'Di ba? In order to start, we should begin our daily needs, 'di ba? To choose to pray daily. It is part of being spiritual. Katulad ng mga ginagawa natin. Huwag nating katamaran ng pananalangin. Alam ko naman na wala pong tamad sa atin dito, ano, nananampalataya po ako dyan. Kaya patuloy po tayo, ano, in order to start, we always start our daily routine sa pananalangin. Ano po? Kailangan nating magsimula yung ating flesh, di ba? Na i-subject natin lagi sa Panginoon. Huwag nating i-ignore yung spiritual discipline at huwag nating ini-neglect ang Word of God. That is part of living in the Spirit. Ano po? Kailangan natin magkaroon ng disiplina. Huwag nating i-waste yung mga oras natin sa social media kasi we gain nothing. Di ba? Wala tayong makukuha sa social media unless gamitin mo siya for the glory of God. Di ba? Kailangan natin magkaroon ng disiplina. Bakit po? Disiplina is a mark of the Holy Spirit. Marka siya ng Holy Spirit. Kaya, kung gusto mo magkaroon ng dominion, di ba? You have the power. You have dominion over yourself. Di ba? Patayin mo yung sarili mo araw-araw. Kailangan mong mabuhay. Di ba? Sa salita ng Panginoon Diyos. And that is spiritual living. Yun po yung being spiritual. Di ba? Kailangan magkaroon ng mas higit na dominion sa sarili mo. Hindi dapat yung laman mo ang masusunod.
kahit po sa pagkain, 'di ba? Kailangan nating maging balanse sa pagkain natin. Ano po, maging pleaser, hindi tayo mag-ano ng mga pagkain na sobra too much na. Kasi ang mental natin po, nakakonekta diyan ng health natin. 'Di ba? Yung mga isip natin, 'wag nating masyadong pabayaan. 'Wag tayong mga careless sa pag-iisip, the way po na mag-isip tayo. Ano po, 'wag tayong masyadong nag-aalala, nababalisa sa mga bagay na makamundo. Kasi our emotion, napakahalaga po. Napakahalaga ng emotion natin. Napakadelikado. Dalawang bagay nga po sabi, pag ang emotion mo hindi mo na control, hindi mo na disiplina ang sarili mo sa pag-iisip mo, pwedeng mabaliw ka, 'di ba? Magkaroon ka ng frustration, or pwedeng sa sobrang excited mo makapangako ka sa Diyos ng hindi tama. Kaya kung kaya mong pasukan ang mental mo ng mga problema, pasukan mo rin siya ng mga pangako. Mahalaga po ang emosyon. Mahalaga po ang mental. Kasi yan ay part po ng healthy life living as a spiritual. Ano po? Word, 'di ba? Word and the spirit is living in you. Kaya kung ikaw ay mahina, kung ikaw ay may sakit, paano mo mapapalakad, 'di ba? Kaya paano mo share ang gospel? 'Di ba kung ikaw mismo wala kang disiplina sa sarili mo, sa pagkain, 'di ba po? Kailangan magkaroon tayo ng disiplina, kailangan tayong magkaroon ng balanse, 'di ba? Wag tayong magkulang sa pagpipid ng ating sarili, 'no? Sa pagpipid ng ating sarili ng mga pagkain na masustansya, 'di ba po? 'Di ba na makakatulong sa ating pisikal. At wag din naman nating ugaliin na gutumin ang ating espiritual, 'di ba po? Kaya get into the word. Kung tayo po ay gusto natin, 'di ba? Choose to do so. Kung gusto nating pumunta sa Word of God every day, ano po, we have 24 hours. Wag naman nating agawin lahat ng oras. Wag naman nating nakawin lahat ng oras ng Diyos. Binigyan tayo ng 24 hours, hindi po pwedeng kulang yan. Because God is perfect God. Kulang ka lang ng disiplina. Kulang ka lang ng pag-aayos ng oras. Kulang lang tayo nun. 'Di ba? At ugaliin natin yun. Maging order tayo. Kasi God is God of order. Alam niya na kailangan mo kumain ng almusal, tanghalian, hapunan. Alam niya na kailangan mo magtrabaho para sa pamilya mo. Kasi bakit po? From the beginning, pinrovide na lahat ng Lord ang kailangan natin. Kaya alam niya yun. Alam niya yung mga kailangan mo bago ikaw. Because God thought is higher than your thought. His knowledge is higher than your knowledge. His way is different to your way. 'Di ba? Kaya nga hingin po natin yung wisdom, hingin din natin yung organize ng oras natin. Magkaroon po tayo ng disiplina. Ano po, magbigay din tayo at least 10% ng oras ng 24 hours para makapagbulay-bulay sa salita niya. Kapatid, kung gusto mong maging successful sa buhay, gusto mong maitaguyod ang pamilya mo, gusto mong maging successful sa buhay mo, maging prosper ang buhay mo, na po, gusto mo na maging maayos ang pamilya mo, mga anak mo, kapatid, ang sikreto ng pagiging maayos na pamilya, successful na buhay, amen po, 'di ba, is the word. Sabi nga niya sa Joshua 1:8, 'di ba? Meditate the word day and night. 'Di ba? Huwag mo lang siya i-meditate. Ang sabi ng Lord, 'di ba? Speak it, speak out. 'Di ba? Ipangaral mo din. Sabi niya kay Joshua, ipangaral mo, Joshua. 'Di ba? Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng prosperous and successful life. 'Di ba? It is the same way po para gawin natin. In that way, kapag tayo po ay nagme-meditate ng Word of God, 'di ba? Magkaiba tayo eh. Yung yoga nilalanghap nila, 'di ba? Yung energy ng environment. Yun yung yoga, 'di ba? Tayo, we resist, we release, 'di ba? The power. As we meditate the word, minamanifest natin 'to sa ibang tao. Yung good deeds, 'di ba? Yung good works, 'di ba? Yung good word sa mga bibig natin, 'di ba? 'Di ba? Ini-speak natin, dinedeclare natin because we believe. That makes God, 'di ba? Napi-please si Lord sa mga ganon. Nag-worship tayo, itong bibig natin, hindi to po puro pagmamura, hindi to puro paninira ng tao, kundi puro prayer, pagpupuri sa Diyos, pag-awit. Amen? 'Di ba? In that way, napi-please natin siya. 'Di ba? Kaya do not ignore. Hindi kinukuha ng Lord lahat ng oras natin.
Hindi niya po yun kinukuha lahat. Ang gusto niya, magkaroon tayo ng God consciousness, 'di ba? Sa lahat ng ginagawa natin. Lahat ng ginagawa natin, sabi nga, everything you do, do it for the glory of God. Kahit na kahit na kasama mo 'yung asawa mo sa bahay, kasama mo 'yung anak mo sa bahay, 'di ba? Please the Lord, the way na inaasikaso mo 'yung asawa mo. Please the Lord, the way na nirerespeto mo 'yung nanay mo. That is all worship. That is pleasing God. No? Mahalin mo yung anak mo, turuan mo sila, that is pleasing God. Everything you do is worshiping the Lord. Everything you do can please God. 'Di ba? Pag nilalabas mo lahat ng magagandang pag-uugali na meron ng Panginoon, nagmamanifest ikaw sa ibang tao at nakikilala nila ang Diyos at nagpapasalamat sila sa Diyos dahil sa iyo. That way you can please the Lord. Amen? Kaya in order to begin, you have to choose to begin. 'Di ba kung nahihirapan ka kung paano simulan 'to kapatid, you just need to step up. 'Di ba po? Mag-step up ka. Abutin mo yung gusto po ng Panginoon na maging buhay natin spiritual. Kasi yun ang makatutulong sa atin, ano po? Hindi ang taas ng edukasyon mo. Yes, mahalaga yan. Yeah, 'di ba po? Mahalaga din ang physical, mahalaga din ang intellectual, mahalaga din ang social. Kung lahat yan magagamit mo para sa kalwalhatian ng Panginoon. Pero kung yan is gawa lang ng laman mo, mamamatay ka kapatid. Kung ang hinahangad mo lang yaman sa mundo, kung ang hinahangad mo lang talino sa mundo, successful dito sa mundo, nakalimutan mo na yung pagmamahal sa Diyos, yung God consciousness, nakalimutan mo na yung pagmamahal sa kapwa mo, nakalimutan mo na yung pagmamahal sa magulang mo at pagmamahal sa ibang tao, lalo na sa mga kapatiran natin at pananalangin sa ibang tao, you are in danger. Hindi yan ang tunay na mananampalataya. Ang tunay na mananampalataya, nabubuhay sa espiritu. Nabubuhay sa magandang karakter, magandang behavior. Ano po? Kaya purihin ng Panginoon. That is the truth. 'Di ba? Ito yung katotohanan na hindi lang tayo nakikinig, hindi lang natin 'to pinapakinggan, ina-apply natin sa sarili natin, ina-apply natin sa mga tao sa paligid natin, 'di ba? Sa pamilya natin. Ito po, doon po, no? Kaya do not ignore the spiritual discipline and do not neglect the word. Kasi ang guidance natin to please the Lord is the word of God. The word of God is the lamp, yung ilaw. Yung ilaw natin, siya yung magda-direct, siya yung magga-guide sa atin. Ano po, kahit ano pang libro ang hawakan ninyo, walang ibang hihigit sa wisdom ng salita ng Panginoon. Kaya enable to please the Lord, ask for wisdom, ask for guidance, ask for knowledge, direction, 'di ba? Kapag humingi ka ng wisdom, hingin mo na rin yung knowledge. Kapag humihingi ka ng knowledge, hingin mo na rin yung understanding kasi kailangan magkakasama yun. Amen? Kapag humingi ka ng direction, hingin mo rin yung guidance. Pag humingi ka ng guidance, hingin mo rin yung leading niya. Amen? Dahil katulad po ng mga tao dito sa mundo, ano po, marami pong binigyan ng direction na si Jesus ang tanging paraan para makapunta sa kaligtasan. Pero maraming hindi ginaguide doon. Kasi hindi lahat pinili. Pero kapatid, dahil pinili ka ng Diyos, you have the dominion over yourself. Na maging magmalasakit ka, 'di ba? Magmalasakit ka sa ibang kaluluwa to please the Lord, 'di ba po? Value the word and the guidance ng mga taong espiritual, ng mga pastor, ng mga leader, ng mga mentor natin. Value the word because the word itself is God. It will lead you sa successful and prosperous life na gusto mong maabot. Amen? Pabasa po, verse 7 and 9. Dito po tayo magtatapos. Amen. Sige po. Tayo po natin. Sibilay na po. Sige po. Sabi po dito. Kaya nga, kapag tinutuon ng tao ang kanyang pag-isip sa mahilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Madalas, ngunit hindi na kayo nabubuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Amen. Praise the Lord. Examine ourselves. Ano? Examine ourselves po kung tayo ay God's peer. Kailangan pala, hindi lang tayo God conscious,
hindi lang tayo God pleaser. Amen? Dapat po God-fearer tayo. Ano po? Mas ang takot sa Diyos ang simula ng karunungan. Ano po? Kaya so kailangan sa lahat ng ginagawa natin nag-iisip po tayo. Sabi nga walang magnanakaw na hindi pinag-isipan yung ginagawa niya. Ganon din tayo. Tayo pong mga mananampalataya, nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Ano po? Nasa atin ang wisdom ng Panginoon kung hihingin natin sa Panginoon. Ano po? Kaya magkaroon tayo ng examination sa ating sarili kung tayo ay nagkakaroon ng behavior na nagre-reflect sa behavior ng Diyos. 'Di ba po? Behavior is not only personality. Hindi lang dahil maganda ka manamit, hindi gano'n. Behavior po 'yan kahit saan ka magpunta. 'Di ba nakikita sa'yo yung reflection, yung presence ni Jesus. 'Di ba? Si Jesus hindi siya nagpunta sa iba't ibang lugar na pabago-bago ang ugali. Nagpunta siya sa lugar hindi siya walang pag-iisip dito sa lugar na 'to o pilosopo sa lugar na 'to, hindi. He take the responsibility seriously. Seryoso ang Diyos, kaya dapat maging seryoso din po tayo. Ano po? Seryoso ang Diyos kasi hindi biro yung nililigtas ng Panginoon. Seryoso ang Diyos sa ginagawa niya kasi ito yung katotohanan. Ano po? Kaya maging seryoso din po tayo, ano na maging reflection natin ang behavior ng Diyos sa buhay natin. 'Di ba po? Hindi siya nagpapako sa krus para po naglaro lang, 'di ba? Or walang naging kabuluhan 'yon. Magkaroon po tayo ng isip ano na marunong matakot sa Diyos. Magkaroon po tayo ng buhay na handa tayo pong sumunod sa gusto ng Panginoon, sa will ng Panginoon. Puwedeng sabihin ng mga tao lahat ng gusto nilang sabihin, ano po, kasi hindi naman nila nalalaman kung ano yung nalalaman mo. Minsan hindi maabot ng ibang tao yung nalalaman mo. Pero dapat mong ipaunawa sa mga tao na may alam ka at kailangan mong pagdedesisyonan na ipaalam rin 'yun sa kanila para magkaroon sila ng banal na takot. Maraming nagsasabi, "Wag daw po natin ituro ang impyerno kasi matatakot daw ang tao." Dapat talaga silang matakot, 'di ba? Dapat naman talaga matakot tayo, eh, dahil alangan naman po na hindi natin ituro 'yun, eh, nakasulat 'yun sa salita. Alangan namang ituro natin 'pag huli na ang lahat, 'di ba? Maging matalino tayo na ibigay natin ito sa tao na maniwala sila, hindi para takutin kundi para baguhin, 'di ba? Hindi natin sila tinatakot pero kailangan nila they should know the truth. 'Di ba? Na kailangan nilang maniwala at manampalataya na ito ang katotohanan at magdesisyon sa sarili nila kung saan nila gustong mapunta at una 'yun sa sarili natin. Magkaroon po tayo ng takot sa Panginoon. Ano, dahil marami pong tao ang hindi nakakaalam at maraming patay sa espiritu. Kaya nga pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon. Ano po, not everyone binigyan ng karapatan ng Panginoon para magkaroon ng dominion katulad mo at katulad ko, since nasa atin na ang Espiritu Santo. Kaya wag nating sayangin, bigyan natin ng halaga, bigyan natin ng value, bigyan natin ng importansya yung pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Patuloy po tayong magmahalan, magkaisa po at magkaroon ng takot sa Diyos. Matakot tayo na maraming namamatay araw-araw. Amen? Kasi ang goal ng Lord is maligtas yung mga makasalanan. Amen? Hindi konsintihin ang mga kasalanan. Matakot tayo na maraming nagwawala sa mundong ito dahil spiritually nakikita natin ang kahabag-habag na buhay nila at kahabag-habag na pupuntahan nila if we don't dwell their self into the Spirit. Pinapanood po tayo ng Diyos. Bawat kilos natin, bawat galaw natin, ano po? Kung tayo ay mga nakatago, mga kasalanan, kita ng Diyos yung mga laman ng puso natin. Kaya una sa sarili natin, magkaroon po tayo ng takot. Magpatulong tayo sa Lord. Naiwanan natin yung mga mga ano po natin, mga stronghold natin. Ano po? Matuto tayo na magpaturo sa Lord bilang anak ng Diyos na tinawag. Mapalad po tayo na binabago tayo ng Diyos yung puso at isip natin para gumawa tayo ng tama at mabuting desisyon sa lahat ng pagkakataon. Ano po? Sa lahat ng tinatanim natin, mabuti ang ating aanin kung mabuti ang ating tinatanim.
masama ang ating aanihin, kung masama ang ating tatanim. Pero kung may takot tayo sa Diyos, hindi mo kahit kailan iisipin magdesisyon, amen? O mag-lead ng tao sa maling way dahil alam mo ang totoo. Dahil nararanasan natin kung tayo ay magpapatuloy sa kasalanan. Kaya wag na nating linlangin ang ating sarili. Dahil kailangan nating magkaroon ng takot sa Diyos, sumunod sa Diyos at sa kalooban ng Diyos, hindi lang sa simula, kundi hanggang wakas. Amen? Kaya hindi lang po sa Diyos nagsisimula. Kailangan magsimula ito sa atin. Para makita ng tao that we are the witness. Alam natin ang katotohanan. Ano po? Kaya kung tayo ay tunay na sumuko sa Panginoon, 'di ba? Unang Diyos nagtiwala sa atin, magtiwala din tayo na tutulungan tayo ng Santong Espiritu ng Panginoon upang maibahagi ang prutas ng pag-ibig, kapayapaan, at faithfulness sa tao. Huwag tayong madaling mag-give up. Walang anak ng Diyos nag-give up ng give up. 'Di ba po? Kung meron lang tayong isusuko sa mundong ito, yung isuko natin sa Diyos ang buhay natin, ang plano ng buhay natin, ang kalooban natin. Amen? Upang mabuhay tayo sa Espiritu. In able to do that, we have to start and to begin. Kung natatakot tayo, step a little faith. Humingi tayo ng lakas sa Diyos. Amen? Dahil ang faith is from hearing and hearing the Word of God. Amen? Hindi yan hearing sa social media. Hindi yan hearing sa ibang tao. Di ba po? Kundi hearing sa Word of God. Ikaw mismo ang magbasa. Ikaw mismo ang mag-meditate. Ikaw mismo ang mag-aral. Ikaw mismo ang umanawa. Unahin sa sarili natin ang disiplina. Yaan ang successful and prosperous life. I-meditate mo yan day and night. Yan ang guidance mo. Yan ang buhay mo. Dahil ang salita ay buhay. Ang Diyos ay ang salita. At ang Espiritu Santo ang nagbigay ng inspirasyon sa bawat salita na isinulat niya upang maging gabay, patnubay natin, upang turuan tayo, upang tulungan tayo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng pagdidesisyon, sa dakilang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen? Siya ang magliligtas sa bawat isa sa atin sa mundong ito. Kaya, mapalad ang taong nagtitiwala sa Diyos. Mapalad ang taong nanghihingi ng karunungan sa Diyos. Mapalad ang taong sa Diyos nagtitiwala, hindi lang sa simula, kundi sa hanggang sa wakas. Amen? So para po sa ating konklusyon, ano po? Sa Galatians 6 po, 7 hanggang 10, pabasa nga po kuya. Dito po tayo magpatatapos, ano? So, 3 points po yun, ano? God conscious, kailangan tayong magkaroon ng God conscious, kailangan nating maging God pleaser, at kailangan natin magkaroon ng takot sa Diyos, God fearer. Amen po. That is the truth about being spiritual. So, ang conclusion po natin, Galatians 6 po, 7 hanggang 10, kuya. 10 to 10. Sige po, basahin po natin ang Galatians 6 to 10. Tayo po ito, huwag niyo lilangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyain ang Diyos kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay ani ng pagkabulok mula sa laman, ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay ani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng tatlong panahon tayo ay ani kung hindi tayo susuko. Yun kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen. Purihin po ang Diyos. Let's pray. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Tunay nga na hindi ka namin pwedeng linlangin sa lahat ng aming ginagawa. Ama, tunay nga na hindi nalalaman ng ibang tao aming ginagawa, ngunit nalalaman mo ang aming ginagawa. Ikaw ang Diyos na nakakatunghay ng bawat sitwasyon, katayuan at kalagayan ng bawat isa sa iyong harapan. Ikaw din ang Diyos na makapanghuhusga sa amin sa bawat ginagawa namin sa bawat oras at motibo ng aming mga puso, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na turuan mo kami magkaroon ng katotohanan na mabuhay sa espiritu at sa espiritual na buhay sa mundong ito, na magkaroon kami ng balansing buhay, Panginoon, at magkaroon kami ng desire na makasunod sa kalooban mo. Magkaroon kami ng God consciousness na isipin yung mga bagay na kapuri-puri, totoo at mabuti sa iyong harapan. Patuloy na ikaw ang maluwalhati sa aming mga buhay, Ama. Tulungan mo din kami na magkaroon, Panginoon, ng puso na marunong laging i-please
ang iyong anak na si Jesus, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa at tinatanim, Panginoon, sa mundong ito, na lagi ka naming maparangalan at maluwalhati ang iyong pangalan, at magpasalamat ang mga tao sa aming buhay na nagiging pagpapala kami sa kanila at pagpapala din sila sa amin, O God. Turuan mo rin kami na magkaroon ng takot sa iyo, Panginoon. Takot na magbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan ng loob na mamuhay ng matuwid at mamuhay lumakad sa kaliwanagan at pag-asa ng iyong mga salita, Panginoon, sa aming buhay, Ama. Turuan mo kami i-direct ang aming mga lakad sa ilaw na nagtataglay, sa ilaw na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa ilaw ng iyong mga salita at sa ilaw ng katotohanan sapagkat ikaw ang daan, katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Turuan at gabayan patnubayan mo kami ng iyong banal na espiritu na gagabay sa amin at maghahatid sa amin sa iyong paanan. Turuan mo kaming mamuhay, Panginoon, ng katotohanan, being spiritually, Panginoon, sa mundong ito at hindi pakitang tao lang sa harapan mo. Turuan mo kaming magsisi at magkaroon ng banal na takot sa iyo mula sa simula hanggang sa wakas ng aming buhay. Salamat po, O God, sa iyo ko itinataas ang lahat ng papuri, pagsambat, pasasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, sama-sama kaming humakbang ng pananampalataya sa iyo, Panginoon, at pagkalooban mo ng kapangyarihan lakas na nagmumula sa iyong gabay, Panginoon, sa iyong salita at sa iyong lakas. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Amen po. Amen. And Glory to magluto God ba? po.